Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Magpapasimula na po tayo mga kapatid, atin pong awitin bilang pasimula ang numero 131 sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y dumulog, sa Kanya'y lumuhog, ang puso't isip ay ihandog. Pagpapala niya ay ating natamo. Ito ay tanda ng pag-irog. Alleluia sa Ama at Diyos ng lahat. Pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Ang ating pag-asa ay di matitinag, sa piling niya'y maligaya. Kalinlangan niya'y matibay, muog na mapagkakalungan. Alleluia sa Ama at Diyos ng lahat. Pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Huwag tayong ngamba sa hirap at dusa, sa luha siya'y alalay. Ang pagsintang tapat ating ipalasap, taglayin natin hanggang wakas. Alleluia sa Ama at Diyos ng lahat. Pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Ipagpatuloy po natin ang ating mga pagpupuri at ang ating mga pagluwalhati at ang ating mga pag-aawitan sa karangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 186 ang atin pong susunod na aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabahadya, kapatid
kapatid, gumising na. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamahalas, sa atin nagliliwanag, na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristong mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran. Samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Ipagpatuloy po natin ang walang sawang mga pagpupuri sa pangalan at karangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 185 ang huli po nating aawitin. Ang dilim ay napawi sa aking buhay, liwanag ay sumilang. Mula nang tanggapin ang iyong katwiran, nagbago yaring buhay. Nais ni Jesus ako'y maging ilaw sa dilim na lumiliwanag sa kadiliman, maging ilaw. Kaya dapat makita sa ating kabuhayan ang paglakad sa mga kabanalan. Sa katotohanan ako'y lalakad, ang gawang
lagi kong isa sa katuparan nang ako'y maging ilaw. Nais ni Jesus ako'y maging ilaw sa dilim na lumiliwanag sa kadiliman, maging ilaw kaya dapat makita sa ating kabuhayan ang paglakad sa mga kabanalan. Sa ating paglalakbay sa sanlibutan, Jesus ako'y tulungan upang ako'y laging nagtatagumpay sa gawang kabanalan. Nais ni Jesus ako'y maging ilaw sa dilim na lumiliwanag sa kadiliman. Kaya dapat makita sa ating kabuhayan ang paglakad sa mga kabanalan. Sa Huwebes po ng gabing ito, magpapasimula na po tayo. Upang sa pangalan ni Jesus ang wika sa Filipos 2:10. Iluluhod muna natin ang ating mga tuhod. Magpapakumbaba, mangangayupa pa tayo. Hihiling tayo ng kahabagan. Patawarin tayo. At sa Huwebes ng gabing ito, muli niya tayong pakainin ng kanyang mga banal na aral. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, may-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, na ikaw po ang Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang pinagtapatan, pinaglingkuran ng buong puso, isipan, ng kanilang mga buong buhay hanggang kani-kanilang kamatayan, ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ama, sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, mula po sa silong ng aming mga hamak at mga dampang tahanan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nangangayupa pa kami, nagpapakumbaba. Ipinaaabot namin sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo na pinasapit mo po kami sa panibagong taong ito ng aming mga hiram na buhay sa taong 2015. At sa gabi pong ito'y ipinagpapasalamat namin na ito po ang ikalawang Huwebes sa bagong taong ito na ipinaranas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama,
patuloy mo po kaming pinakakain, binibigyan ng kapayapaan, dinaramtan, pinalalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon, higit sa lahat. Patuloy mo kaming pinagtitiisan, inaaralan, tinuturuan. Ipinaliliwanag sa amin ang iyong banal na mga hiwaga ng iyong kaharian sa langit, sa pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong kabanal-banalan, ang napakamalinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung paano ginamit namin, ginugol, ang maraming mga araw, ang maraming mga taon na nagdaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kami po'y nangagkulang at nangagkasala, patawarin mo po kami, Ama, sa amin pong mga nagawang kasalanan. Hindi rin po namin nalilimutan. Walang saway patuloy naming ipagpasalamat sa iyo. Ang pagbibigay mo rin po ng buhay, kagaling at kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran sa lahat po ng aming mga kabiyak, aming mga manugang, mga anak, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Katulad po ng ginawa mo sa aming dalawang mag-asawa, na gayon din. Ang amin pong sinampalataya ng ipinaranas mo rin po sa lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatiran. Sa aming dalawang mag-asawa ay hindi mo pinabayaan ang aming mga anak, sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Pinagpala mo rin ang lahat ng aming mga manugang, tulad po, Ama naming Diyos, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Hindi mo pinabayaan maging ang aming mga apo. Ama naming Diyos, tulad po ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Norin at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. At ang pagdaragdag mo po sa amin ng panibagong apo na kaligayahan ng aming mga puso, na tulad po ni Richard, na anak po ng aming apo na si John Matthew. Ama naming Diyos, maraming salamat. Iniingatan mo rin ang aming mga kapatiran sa laman. Tulad po na ekspektasyon ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita. Gayon din po ang kanilang mga kabiyak at sarili nilang mga anak, mga manugang at mga apo. At ang maraming mga mahal namin sa buhay na nangingibang bansa't nangingibang bayan, sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, maraming salamat. Patuloy mo pong pinaghahandaan ang kanilang dulang. Inilayo mo rin sila sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman sa kamay ng hostisya, at sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban. Salamat sa iyo, Panginoon, hindi mo pinabayaan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, at Daniel, si Shannon at Analira, si Veyan, Guanson, si Jacob, si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at Ador Aquino, si Pido at Victoria Malangkes, si Rosemary at si Flor Bautista. Ama naming Diyos, na sila po'y malalayo sa amin, ipinagpapasalamat namin iyong inilalayo sila sa lahat ng kapahamakan. At dalangin po namin gayon din sana ang pag-iingat na iyong iparanas sa mga lalaki at mga babae na araw-araw po ay idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga tagapakinig sa iyong banal na iglesia, at sa lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na nangingibang bansa't nangingibang bayan sa iba't ibang dako nitong buong sanglibutan. Ikaw po ang nangakakakilala kung sino-sino sila. Bagaman hindi ko na po nabanggit ang kanilang mga pangalan,
Sinasampalataya na naming isinasama mo rin sila, Panginoon, sa mga pagpapalamot mga pagliligtas. Iingatan mo rin po sila at sa huling araw na ito, isasama mo po silang lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po, makasalubong kami sa iyo't makapagtamo kaming lahat ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, sinasampalataya na namin, kakasangkapanin mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na alipin. Banalin mo nawa ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang isipan, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung mapakinggan namin ang iyong mga aral, sumampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming nag-iisang pastor, obispo, apostol, saserdote, Panginoon at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Wala po kaming nakikilalang sino pa mang tagapamahala sa amin kung hindi ikaw lamang. At sa Huwebes po ng gabing ito, Aman Diyos, isinasamot ipinakikiusap din namin sa iyo ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan. Patuloy mo po sana, nakikiusap kami, Ama, na iyong iwalay sa mga sunog sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga masasamang mga tao na mayroong masasamang puso at mga kaisipan. Ama, ang lahat ng ito, ikaw po ang nagturo sa amin. Panginoon, nalalaman namin marami kaming kabalisahan, datapwat iyong ipinangako. Sa sanglibutang ito, anuman ang aming hihilingin sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus, ito ang iyong diringgin sa langit, ito ang iyong gagawin sa amin, ibabasbas sa amin, ibebendisyon, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, kunin na po natin ang ating mga banal na kasulatan at ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Magpapasimula na po tayo sa ating pakikinig sa banal na aralin na nais po ng Panginoong Hesus na mapakinggan natin, at nawa ito po ay tumubo sa ating mga puso at maging katibayan ng ating mga pananampalataya. Buksan po natin ang mga banal na kasulatan sa aklat po ng Ebanghelistang si Mateo. Sa kanya pong Kapitulo 6, versikulo 27, ganito po ang ating paksa na ito po ay napapanahon sapagkat tayo po ay pinasapit na muli ng Panginoong Hesukristo sa panibagong taon 2015. Ito po ang ikawalong araw at ang ikalawang pananambahan natin sa araw po ng Huwebes na ito sa taong 2015. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? 6:27 po ng Mateo. Dito po ay merong isang bagay na ibig na ituro at liwanagin ang Panginoon sa atin. Alin sa inyo ang sa pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Nalalaman po natin kung ano yung siko. Yung siko, kung atin pong hahawakan ang ating baraso, ito po ang kalagitnaan magmula po sa dulo ng mga daliri natin sa kamay
hanggang dito po sa ating balikat. Ang kalagitnaan po, yan ang siko. Yan ang joint. Ngunit ito po ay mayroong kahiwagaan. Ano ba ang ibig sabihin nitong siko? Sapagkat, paano natin wika nga maiintindihan kung hindi naman natin nalalaman kung ano ang ibig ipakilala ng Panginoon sa salitang siko? Yung joint ng ating wika nga baraso. Kaya po ito ay ating babasahin sa Bibliang English King James Version na pinanggalingan, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature. Dito po meron ding hiwaga, yung cubit, hindi rin po natin maiintindihan. Kaya lamang ito ating maiintindihan yung kasunod na mga salita. 1 cubit unto his stature. Isang siko sa kanyang tinatawag na stature, kung liliwanagin yung taas. Mga kapatid, yun lang ang pinaka madaling maunawaan natin. Sino ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang taas o yung tinatawag na sukat ng ating pagkatao, sukat ng ating katawang lupa. Halimbawa ako, 5'4", sangayon sa doktor na tumitingin sa akin. Sino ika ang makapagdaragdag ng isa pang wika nga pulgada? Sabihin na natin pulgada or inches sa sukat ng kanyang taas. At ito po ang kahiwagaan nito. Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Wala nga pong makapagdaragdag ng taas sa sino man tao, na kung liliwanagin, walang makapagdaragdag sa atin kahit na 1 segundo, 1 minuto, 1 araw, 1 oras, 1 taon, 1 wika nga kahabaan ng ating buhay. Wala, hindi natin mapapahaba ang ating buhay. At dito napakaliwanag, kung tayo'y nakasapit sa taong 2015, ang ibig sabihin ng ating paksa, meron pong nagbigay nito sa atin. Kaya nga ito ibinangon sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sino nga po baga, ang unang tanong natin, sino nga po baga ang tanging may kapangyarihan makapagdaragdag sa buhay ng bawat nilalang ng Diyos ayon sa Biblia? Basahin po natin ang pinakasagot sa ating katanungan sa aklat po ng Deuteronomio sa kanya pong kapitulo 32 at versikulo 39. Ganito po ang ipinakikilala. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid baga ay ako nga. Ang nagsasalita po rito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Totoo po baga ito? Ituloy natin. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid baga ay ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako ay pumapatay. Ako ay bumubuhay. Ako ay sumusugat. Ako ay ang nagpapagaling at walang makapagliligtas sa aking kamay. Sa makatwid, napakaliwanag po. Itong ating paksa, Mateo 6:27, alin sa inyo ang pagkabalisa makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay? Sa makatwid, wala pong nagkaloob sa atin na mabuhay pa tayo hanggang 2015, bagong taon na ngayon, kung hindi ang ating Panginoong Diyos.
Sapagkat ayon nga po sa Deuteronomio, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya rin ang sumusugat, at siya rin ang nagpapagaling. Dito'y napakaliwanag. Ang Diyos ang nagbibigay sa tao ng sakit, ng karamdaman. Mga kapatid, siya rin ang nagpapagaling at walang makakaligtas sa kanyang kamay. Sa makatwid, napakalaking utang nating mga tao na nabubuhay pa hanggang ngayon 2015. Kautangan natin at dapat nating tanawin na ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang gumawa na tayo po ay manatili, may buhay, kagalingan, kalakasan, iniligtas tayo sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban noong taong 2014. Pinakain, dinamtan, pinalakas. At hanggang ngayon nga, binubuhay pa 2015. Ano ang mga katunayan na talagang ang Diyos din ang nagbibigay sa tao ng sakit ng lupang katawan at siya rin po ang nagpapagaling? Meron po bang napasulat sa Biblia kasaysayan ng isang tao na binigyan niya ng karamdaman at pagkatapos po ay kanyang pinagaling? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Isaias sa kanya pong Kapitulo 38. Magmula po sa 1 hanggang katapusan, dadapwat para wag tayong masyadong humaba. Nalalaman po natin ito ang kasaysayan ng isang hari ng Huda, na ang kanyang kasaysayan nga po ipinasulat kay Propeta Isaias. At ng pagkakataong nito, si Hezekiah ay pinagkalooban ng Diyos ng isang mabigat na karamdaman na walang kagalingan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, si Haring Hezekiah binigyan ng Diyos ng kanser. At sa pagkakataong ito, inutusan ng Diyos si Isaias, Isaias, pumaroon ka kay Haring Hezekiah at sabihin mo na ayusin na niya ang kanyang sangbahayan sapagkat mayroon siyang sakit na walang kagalingan at kanyang husayin na ang kanyang mga anak. Sa madalit sabi, pinaalalahanan ng Diyos, pumunta ka na kay Hezekiah at sabihin mo kukuhanin na ang kanyang buhay. Siya'y walang pagsalang mamamatay. Ayusin na niya ang kanyang tahanan, ang kanyang mga anak. Ngunit, mga kapatid, sa halip na namatay nga ng maaga si Hezekiah, ano po ang sumunod na mga nangyari? 38:5, basahin po natin. Ikaw nga ay yumaon at sabihin mo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Makinig po tayo. Ito po pagkatapos na pagtagubilinan na ng Diyos si Hezekiah sa pamamagitan ni Isaias, pinabalik na po muli ng Diyos si Isaias. At sabihin mo kay Haring Hezekiah, ano ang sasabihin mo? Aking dininig. Makinig tayo. 38:5. Aking dininig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. At narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Sa makatwid, tama po ang sinasabi sa Deuteronomio 32:39, ako ang sumusugat, ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman sa tao, ako rin ang nagpapagaling, at ang isang katotohanan, si Haring Hezekiah, nang siya'y hari sa Huda, binigyan ng kanser. Pinaalalahanan pa sa pamamagitan ni Isaias,
Sabihin mong mamamatay na siya, ayusin na niya ang kanyang sangbahayan. Dadapwat, ayon po sa Propeta Isayas, mga kapatid, ang haring ito, nang mapakinggan niya kay Isayas ang kanyang karamdaman na walang kagalingan, siya po ay nanalangin sa Panginoon. Siya po ay umiyak ng kapait-paitan na sinasabi niyang, Panginoon, alalahanin mo ang aking mga araw nang ako'y lumakad ng buong katwiran at buong katotohanan sa iyong banal na harapan. At nang magkagayon ngay nakita ng Panginoon Diyos ang kanyang luha at ang kanyang panalangin, inutusan muli si Isayas. Basahin din po ninyo, mga kapatid, sa Propeta Isayas, Kapitulo 38, ang lahat ng mga talata, mga kapatid, basahin po ninyo. At sinabi nga ng Diyos, sabihin mo kay Hezekiah, narinig ko ang kanyang dalangin, nakita ko ang kanyang luha. Sabihin mo, idaragdag ko sa kanya ang 15 taon. Kaya nga po, ayon sa kasaysayan ng buhay ni Haring Hezekiah, naragdagan pa po ang kanyang buhay ng 15 taon. At ayon din po sa iba pang mga propeta, tulad po ni Propeta Jeremias, bakit nga po baga nagagawa ng Diyos na magbigay ng sakit at magbigay din, magtakda rin ng kagalingan sa lahat ng tao kung kanyang iibigin? Jeremias 32:27, naririto, ako ang Diyos ng lahat na tao. Makinig po tayo, mga kapatid. Nalalaman po natin, si Haring Hezekiah, hari na itinayo ng Diyos sa bansa ng Israel, mga kapatid, na noon ay tinatawag din naman na Huda, mga magulang, sila'y mga anak ng Diyos, sila po ang bansa na inalis sa Ehipto, binigyan ng sariling kaharian, ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata, na ang Diyos na ito ang tunay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi nalalaman ng maraming mga tao, sapagkat maging ng kapanahunan po ng bansa ng Israel, napakarami na pong relihiyon noon. Meron na nga pong mga Diyos sila na kani-kanilang sinasamba, mga nililok sa bato, sa ginto, sa pilak, sa kahoy, at yun ang kanilang pinaglilingkuran. Ngunit hindi nalalaman ng mga hentil na iisa ang Diyos. 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ang mga sumasamba po sa mga larawan, ang mga sumasamba sa mga nililok ng kamay, ginawa ng tao. Yan ang tinatawag ng mga hentil labas sa bansa ng Israel. Sapagkat sa katunayan, sa Israel lang merong tunay na Diyos. Maliban sa Israel, ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga bayan, wala pong Diyos yun. Pero, ang hindi nila nalalaman ang katotohanan, ang Diyos, ang lahat ng tao, kahit na hentil ka, kahit na ikaw ay Hudyo, kahit na Israelita ka, kahit na hindi ka Israelita, kahit Pilipino ka, kahit Amerikano ka, kahit Grego ka, kahit Romanos ka, ang lahat ng tao ay dapat kilalanin ang ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos ng lahat ng mga tao. Paano pa po baga ipinakikilala ng Biblia ang lubos na kapangyarihan ng Diyos na Diyos ng Israel, na pinakamakapangyarihan sa lahat? Walang imposible sa Kanya. Pero hindi siya nakikilala
ng mga hintil na sumasamba sa mga iba't ibang Diyos na ginawa ng kamay ng tao o sa mga larawan o sa mga estatwa. Ano ang ipinakikilala ng Biblia na lubos na kapangyarihan ng Diyos na dapat sana unawain ng lahat? Basahin po natin ang Job 1:7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, puputulin ko po muna. Hindi ko na po binasa yung mga unang bahagi para wag tayong masyadong humaba. Ito po yung pagkakataon, ang kasaysayan ni Job, na ang mga anak ng Diyos ay humaharap sa Diyos, sumasamba ang ibig lang ipakilala. At maging sa langit ng mga kapanahon ng iyon, yung mga anghel, nagre-report po iyon sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon sa ating Panginoon Diyos. At kahit na po si Satanas ay nagre-report doon sa langit. Ito'y dapat nating maintindihan at maunawaan. Isipin ninyo, si Satanas, yung diablo, yung mamamatay tao, yung sinungaling, nagre-report po sa Diyos yun. At ito nga ang pagkakataon, tinatanong ng Diyos si Satanas sa Job 1:7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparito, paroot parito sa lupa, at sa pagmanhik manaog doon. 1:8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Ang ibig lang sabihin, iyo bang pinansin, pinakialaman mo ba ang aking anak na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, siya lamang po ang sakdal ng kapanahunan ni Job. Walang kagaya niya. Siya lang ang matuwid, siya lang ang tumatawag, siya lang ang nananalangin, siya lang ang naglilingkod sa Diyos. Walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. 1:9. Nang magkagayon ay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Ang ibig lang sabihin ni Satanas, matuwid si Job, pero merong dahilan. Magiging matuwid ba siya, mga kapatid, kung walang dahilan? Ang ibig sabihin ni Satanas, kaya lang naman naglilingkod sa iyo si Job Kaya lang naman natatakot sa iyo si Job Kaya lang naman hindi siya nakakalimot sa iyo. At siyang pinakamatuwid sa lahat ng tao. Ano ang ayon kay Satanas ginagawa ni Job? 1:10 ng Job. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik? Sa bawat dako, iyong pinagpapala ang gawa ng kanyang mga kamay. At ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupa. Ang ibig sabihin ni Satanas, nang sabihin niya, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Kaya lang naglilingkod sa iyan at nagbabanal dahil pinagpapala mo, dahil iniingatan mo, dahil pinalalago mo ang kanyang mga hayupan, ang kanyang mga bakahan, ang kanyang mga pataniman. Mga kapatid, at dito, ito'y nagpapakilala na tila hinahamon ni Satanas ang Panginoon Diyos. Totoo ba yan? 1:11. Ituloy natin. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay, ang wika ni Satanas sa Diyos. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Diyos kay Satanas, naririto, lahat niyang tinatangkilik na nga sa iyong kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos, mga tagapakinig, naririto, ang kanyang kabuhayan, ang buhay niya, ang kanyang lahat na tinatangkilik, nasa iyong kapangyarihan. Pero isang bagay lang ang wag mong gagawin kay Job.
Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay, o ang ibig sabihin, wag mo lamang papatayin si Job. Sa gayon nga, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon, at noon nga po nagpasimula na ang susun-susun at sari-saring kahirapan. Ibinigay na nga po ni Satanas ang mga pag-aari, ang mga hayupan, ang mga halamanan, pataniman, ari-arian, kabuhayan sa mga mandarambong. Sinunog ang kanyang bahay, ninakaw ang kanyang mga hayupan, ang kanyang ari-arian, sinunog ang mga pataniman, pati ang kanyang mga anak na nagkakasayahan. Nagpasugo ng malakas na hangin si Satanas, nagiba ang tolda habang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ang mga anak ni Job, mga kapatid at mga magulang, hanggang sa patubuan siya ng bukol magmula ulo hanggang talampakan ng kanyang paa, hanggang pati ang kanyang asawa. Pinagkalooban ng masamang espiritu ni Satanas na sinabi kay Job, naghihirap ka na, may sakit ka na, pulubi na tayo, wala na tayong kabuhayan. Ang wika ng asawa ni Job, sumasamba ka pa sa Diyos mo na iyan. Ang wika ng kasaysayan ng buhay ni Job, gayon man ang nangyari sa kanya, kailanman hindi siya kinaringgan ng anumang mga tinatawag na pagkagalit o wika nga pagsalangsang sa kanyang Panginoon Diyos. Hindi siya pinatay ni Satanas. Bakit? Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo ang lahat ng mga bagay, subukan mo si Job, para mapatunayan na si Job ay mananatiling banal kahit magkahirap-hirap, kahit magkaroon ng mabigat na karamdaman. Huwag mo lamang kukunin ang kanyang buhay. Ginawa ni Satanas ang ibig ipakilala rito, mga kapatid, kahit na si Satanas, hindi po magagalaw ang anak ng Diyos kung walang kapahintulutan. Kaya nga ito ang sagot sa ating ikalawang tanong. Ang pagpapakilala ng banal na kasulatan na lubos na kapangyarihan ng Diyos na kahit na si Satanas wala pong magagalaw, hindi magagawa ang anumang ibig niyang gawin, hindi niya magagalaw ang yung mga tunay, yung mga sakdal na katulad ni Job na matuwid na anak ng Diyos. Pero kapag ang anak ng Diyos tiwali, kapag ang anak ng Diyos mahina, kapag ang anak ng Diyos may masamang puso, sino ang magandang halimbawa na ipinaubaya ng Diyos, mga kapatid na tagapakinig, kay Satanas? O di si Judas Iscariote. Alam ninyong kasaysayan ni Judas, pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Bakit? Hindi siya sakdal na kamukha ni Job. Ang puso at isip ni Judas Iscariote, salapi. Kaya maraming mga tao ngayon nagsasabing mga Kristiyano at mga banal daw, datapwat mga mandarambong, mga plunderer. Umpisan mo sa presidente ng mga bansa at mga bayan, sa mga hari, hanggang sa pinakamaliit na pinuno ng isang wika nga bayan o kaharian sa lupa. Puro katiwalian, mga iginagalang na mga kapatid, at maging sa tinatawag na mga relihiyon sa lupa, na mga tayo ng tao, magmula sa kanilang mga tinatawag na kahalili daw ng Diyos, Vicarious Filii Dei, hanggang sa pinakamaliit na mga santo at mga santa na ginagawa nila. Ang lahat ng yan puro komersyo, salapian, at maging yung mga iglesia ng tao. Si Kristo tao, ang obispo'y anghel. Ano ang dahilan kung bakit pag namatay yung obispo, inihalili sa anak ang kanilang iglesia? Nang mamatay yung anak, inihalili sa apo. Ang iglesia ng Diyos, yung tunay, hindi pag-aari ng tao, hindi pwedeng ipamana, mga kapatid at mga magulang. Kaya matuto tayo
sa ating mga itinuturo sa huling araw na ito, ang Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na kahit na si Satanas, hihingi muna ng permiso sa Diyos bago galawin ang isang sakdal na katulad ni Job. Kaya kailangan tayong mga tao maging sakdal sa ating mga paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ang mga katanungan, kaya nga po, ayon naman sa mga apostol, sino ang marapat po nating kilalanin lamang at sampalatayanan na pinagkakautangan natin ang lahat ng mga bagay, higit na nga po ng pagsapit natin sa panibagong taong ito ng 2015 sa ating mga buhay. Unang Korinto 4:7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ito'y tanong na nagpapaliwanag, mga kapatid. Sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ano bang ibig sabihin ng matangi? Ito po ay nangangahulugan na ikaw ay namumukod. Kunin na nating halimbawa, sino ang gumawa na ako'y mabuhay pa hanggang 2015? Enero 8 na ngayon, Huwebes ng gabi, nagsasalita ako sa inyo. Sino ang gumawa na ako'y magturo, mag-aral at mangaral? Itong bibig na ito'y magsalita ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sa inyong lahat na nakikinig, sinong gumawa na kayo'y makarinig pa hanggang ngayon? Ito'y tanong na nagpapaliwanag. At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ang wika ng lalaking si Apostol Pablo. At ang sagot dito, si Job na sakdal na ating napakinggan kanina ang magpapaliwanag. Sino nga ang gumawa na tayo'y buhay pa hanggang ngayon? Enero 8, 2015. Buksan natin ang sagot ni Propeta Job, Kapitulo 1, versikulo 21. At sinabi niya, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Ang kukuhanin natin, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sino ang gumawa na tayo'y buhay pa hanggang ngayon? Na tayo'y matangi? Hanggang ngayon si kapatid na si Rilo tumitibok pa ang puso, nagagamit pa ang bibig, nakapagbabasa pa ang kanyang mata ng banal na kasulatan, nakapangangaral, nakapagsasalita sa bisa, tulong at kapangyarihan nino ng Diyos. Purihin ko ang kanyang pangalan. Amen. At kung sakaling pasapitin po ng Diyos, mga kapatid sa sanglibutan, sapagkat nalalaman po natin, tulad nga po sa sinabi sa Deuteronomio 32:39, siya ang Diyos sa makatwid, walang iba maliban sa Kanya. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagbibigay ng karamdaman, ng sakit, siya rin ang nagpapagaling. Mga tagapakinig po namin. At ang wika nga ng mga banal na kasulatan pa man din sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel 14:21. Ganito ang sabi ng Panginoon, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking 4 na mahigpit na kahatulan, mga kapatid, sa Jerusalem, sapagkat ng mga kapanahonang ngayon, panahon ni Propeta Ezekiel, ni Jeremias, ang mga hari nga po sa lupa sa Israel, na noon ay nahati sa dalawa, Israel at saka Huda, ang mga hari ay gumawa ng mga baal, ng mga larawan, at meron pa silang reyna ng langit. Alam natin, malimit nating mapakinggan yan. At ang Panginoon Diyos nga po ay nagalit mismo sa kanyang bayan, na yan nga po ang naging pasimula ng tinatawag na ang Diyos ay lumayo na sa kanyang sariling bayan at ibinigay na sila sa kamay ng mga kaaway. At ang sabi ng Panginoon, sapagkat ganito, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin, 14:21 ng Ezekiel, ang 4 na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem na sumamba sa mga larawan, sa mga santo, kahoy, ginto, pilak.
ang pasapitin ko ang aking 4 na kahatulan. Alin? Una, ang tabak, digmaan. Ang kagutom, drought. And famine, mga kapatid, mga tagtuyot, mga wika nga, paghihirap ng kabuhayan, economic breakdown, at ang mabangis na hayop, at ang salot, upang ihiwalay roon ang mga tao at ang mga hayop. Sa makatwid, ito'y tanong na nagpapaliwanag, gaano pa nga kaya kung pasapitin ko sa sanglibutan ang mga digmaan, ang salot, at ang mga tinatawag na sari-saring mga kalamidad, paghihirap ng mga kabuhayan. Kaya nga, mga kapatid, kung sakali nga, pasapitin ng Diyos sa sanglibutan ang iba't ibang mga salot at mga kabagabagan na nangyayari na. Huwag na tayong lumayo ng ibang bansa. Ay dito po sa Amerika, ayan ngayon, ang ilang bahagi dito sa amin sa California, napakainit. Napakakapal naman ng yelo sa New York, mga kapatid, at babaha. Dahil pag natunaw yung mga yelo ay magkakabaha at maraming mapipinsala. Ngayon pa lamang ay marami nang lumilikas, ang iba'y nangangamatay na. Mga magulang at sa Pilipinas, wag na nga tayong lumayo sa ating inang bayan. Araw-araw halos, sa Mindanao, sa Bisaya, sa Luzon, katakot-takot ang pinasasapit ng Diyos. Yan na lamang kriminalidad Kutakot-takot ang pinapatay na walang dahilan. Cellphone lang nanakawin, sasaksakin at papatayin pa. Yung bisikleta, yung motorsiklo, mga tagapakinig, yung bubong, pinag-aawayan pa, nagpapatayan pa, yung magbilas, hindi ba? Yung tinatawag na mga aksidente, yung tinatawag na mga bus, araw-araw ilan ang mga tao, mga Pilipinong nangamamatay, meron pang nadadaganan, meron pang nasasagasaan, nakikita sa mga video, at ang katakot-takot na mga corruption sa gobyerno. Nakakasulasok. At ang tinatawag na malalakas na ulan. Tuloy-tuloy ang mga bagyo sa atin, ang mga baha. At ang pagdarahop ng kabuhayan. Mga kapatid, kaya nga, kung ang Diyos ang nagpapasapit nito, kung ang Diyos ang nagbibigay nito sa tao, sa bawat bansa, at sa bawat bahagi ng sanglibutan sa buong lupa, meron ba tayong matatawagan? Meron ba tayong mahihingan ng tulong? Buksan po natin ang sinasabi ng Ezekiel 14:13. Anak ng tao, pagka ang isang lupain nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, ayan po, at kung aking iunat ang aking kamay roon, aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon at nagsugo ako ng kagutom doon. Ayan, yung mga drought, yung pagkatuyo ng mga pataniman, yung ang iba't ibang wika nga dahilan ng mga hindi pagtubo ng mga pananim at aking ihiwalay roon ang tao at ang hayop. 14:15, kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain, kanilang sirain at ito'y magiba na anupat walang taong makadaan doon, at kung ako'y magpasapit ng tabak, ng digmaan, 14:17, sa lupain iyon, at aking sabihin tabak, dumaan ka sa lupain, na anupat aking ihiwalay roon ang tao at ang hayop, kung ako'y magsugo ng salot sa lupain, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan. 14:14, meron bang matatawagan tayo na ginagawa ngayon ng maraming mga tao sa kanilang relihiyon? Una na nga ang simbahang kinagisnan. Ito ang sagot, 14:14. Bagaman ang 3 lalaking ito, si Noah, sino ba si Noah? Banal na tao, kaya pinagawa ng daong. Sa pamamagitan niya, mga kapatid, 7 tao lamang sila na nangaligtas. Si Nunong Noah, ang kanyang asawa, si Sem, si Ham at si Hapet, na 3 niyang mga anak na lalaki at 3 mga
manugang na babae. Wawalong kaluluwa lamang sila na naligtas dahil sa kabanalan ni Noe. Bagaman si Noah at si Daniel na propeta at si Job na sakdal. Kababasa lang natin ang kasaysayan ni Job. Walang katulad niya. Mga banal na mga tao. Sa sandaling magpasapit ng kalamidad, ng digmaan, ng kagutom, ng disgrasya, ang Diyos saan mang mga bansa sa lupa, una na nga sa Pilipinas, kahit ang tatlong banal na ito'y naroroon, hindi makapagliligtas. Ang ililigtas lamang nila ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang mga katwiran. Amen! Ano ang ibig ituro nito? Hindi tayo ililigtas ng mga papa ninyo, Papa Francis, Papa Paulo. Hindi kayo ililigtas ni Maria, hindi kayo ililigtas ni Pedro, hindi kayo ililigtas ni Santiago, hindi kayo ililigtas ni San Mateo, hindi kayo ililigtas ni Lorenzo, ni Kalunsad, kung sino-sinong mga tao. May kahit na nga yung pinakabanal na mga tao yung narariyan hindi makapagliligtas. Huling tanong po natin, ano po ang pinakapunong dahilan na binabanggit ng Biblia na pagsalangsang na ginawa ng mga tao, kaya nagagalit ang Diyos at nagpapadala ng mga digmaan at mga kalamidad at sari-saring kahapisan at kalumbayan? Romanos 3:23, sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkasala nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, ang pagsalangsang na pinakadahilan. Kaya ang buhay ng tao pinasasapitan ng sari-saring kalamidad, kalumbayan, kahapisan. Mga kapatid, ang tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alin ba yung kaluwalhatian ng Diyos na dapat sana sinunod, hinanap, at inabot nating mga tao? Maging noon pa sa bansa ng Israel, sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. 23, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Putulin natin, ito ang kaluwalhatian ng Diyos, na huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ano bang nakikita natin sa ngayon? Vicarious Filii Dei, kahalili ng Diyos. Mga kapatid, kayo nang nakakaalam. At sa 24 ng Exodus, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng mga nasa itaas sa langit, kawangis ng nasa ibaba sa lupa, o nasa ilalim ng tubig. At 25, huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran sila. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Dadalawin ko ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa 13 14 na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. Ayan, yan ang pagsalangsang. Alin, gumawa kayo ng kahalili ng Diyos. Sinipa ninyo ang Diyos bilang Diyos. Ginawa ninyong Diyos yung inyong mga papa sa Roma, yung mga patay na mga tao na hindi ninyo nakikilala. Hindi namin nakikilala, walang nakakakilala, kamukha ni Lorenzo Ruiz, Kalunsad. Sino-sino yung mga tao na yan? Na inyong ginawang mga santo, at ngayon meron pa kayong ginawang bawat bansa. Sa India, may ginawa kayong mga santo ng mga Bombay. May ginawa kayong mga santo sa China. May ginawa kayong mga santo nila sa iba't ibang mga bansa. Sa Mexico, sa Honduras, sa Ecuador. Kutakot-takot ang mga Diyos na inihahalili ninyo sa Panginoon Diyos na walang iba maliban sa Kanya. Ito ang dahilan. Kaya pati ang buhay nating mga tao umigsi. Maraming mga tao ipinahihintulot ng Diyos mamatay sa iba't ibang mapapait na kaparaanan. Bakit? Hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi naglingkod sa tunay na Diyos. At maging sa pagkakatawan tao ng Diyos, nung una panahon pa ng bansa ng Israel, ang mga hari nga,
Nagtayo ng kanilang sariling mga Diyos-Diyusan, kaya nagalit ang Diyos Kaya ibinigay sila sa kamay ng mga kaaway na kamukha ni Nabucodonosor For 70 years they were in exile, mga kapatid, because it is God's punishment for them for making their own gods, their own idols. At maging ng magkatawan tao ang Panginoon Diyos. Alam natin, hindi ko nababasahin, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Hindi nila kinilala, tinanggap ng Panginoon ang Diyos na nagkatawan tao. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo 22:37, sinabi niya sa kanya, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Nang panahong nagkatawan tao ang Diyos, siya mismo nagsabi, ang Panginoon, kailangan ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at ng buong buhay natin. Hindi nga po natupad ng mga Israelita mismo at ng kanyang sariling bansa. Hindi nga po nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Higit nilang pinahalagahan kay Pilato si Barabas na pusakal na magnanakaw. At ang wika pa man din ng Panginoon sa kanyang 22:38 ng Mateo, ito ang dakila at pangunahing utos na nakilalanin nating muli yung unang kautusan sa 2 tapyas na bato, na huwag tayong magkakaroon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ngunit, ano ang ginawa ng Kanyang sariling bansa at bayan mismo? Sa Juan 4:22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat kaligtasan manggagaling sa mga Hudyo, ang wika ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga kausap. Ng kapanahunan niyang ito sa Juan Kapitulo 4 versikulo 22, pinagwikaan niya ang mga tao. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang wika ng Panginoon sapagkat siya'y nagkatawan tao, lumagay sa kalagayan ng isang ordinaryong Hudyo na tao, mga kapatid. Sinasamba namin, alin, ang nalalaman namin, nakikilala namin. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan nanggagaling sa mga Hudyo, sa katotohanan, mga kapatid, sa Israel, sa Hudia, sa Hudyo, sa mga Hudyo ng nagkatawan tao, ang Diyos upang ibalik tayo sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya nga ang wika sa Malakias, panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ng mga Israelita, lumayo na kayo sa aking mga palatuntunan, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, manumbalik tayo sa Panginoong Hesukristo. Upang ang Diyos ay bumalik sa atin, nasaan ang Panginoon? Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kailangan tayo po maging bahagi ng katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito babalik ang ating kaluwalhatian sa Diyos. Tayo po mabubuhay sa sanglibutang ito na ligtas sa lahat ng kabagabagan sa kamay ni Satanas, at tayo pagpapalain hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ito nawa'y pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Ito nawa ang ating tanggapin sa ating mga kaluluwa, at bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatid, mga kapatid, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.